Hi, magandang araw! Sa video natin ngayon, I'll show you the latest at updated way para makapag-create tayo ng eGov account from registrations up to verification. Before tayo mag-start, kailangan ay meron ka nito, valid email address, active mobile number. Kailangan din natin ng isang valid ID, national ID, EPIL ID, UMID or passport. Ito yung mas preferred nila. So kapag ready ka na, let's start. Una, i-download muna natin ang eGov PH app, available sa Google Play para sa mga Android user at sa App Store naman para sa mga iPhone user. Once na na-download mo na ang app, let's move on sa pag-create ng account. So, ganito yung mag-a-appear. I-tap mo yung sign up o kaya ay hanapin mo itong create an account. At para dito sa unang step, kailangan mo ilagay ang iyong full name. So, ilagay mo lang ang iyong first name, middle name, last name. Kung may suffix ka, pwede mong ilagay dito sa side. At kung hindi ka naman gumagamit ng middle name, pwede mong i-click itong maliit na box. At para sa portion na ito, ilagay mo dito ang iyong valid email address. Once na okay na, click Create an Account. After clicking, ganito na yung mag-a-appear. May isinend down na OTP code si eGov sa ating email address. At ganito yung sample email na marireceive nyo. I-copy nyo lang yung email code at i-paste nyo dito sa portion na to. At once na ma-enter mo na, magda-direct to automatically dito sa next step. Ang portion naman na ito ay para sa ating mobile number. Kung ikaw ay isang OFW, pwede mong i-click itong flag icon para malaman mo din kung ano yung inyong country code. And then, follows with your mobile number. So kung nasa Pilipinas ka naman, i-enter mo lang dyan yung iyong mobile number at dapat iyan din yung ginamit mo nung nag-apply ka ng national ID. At kapag okay na, i-click mo lang yung next. At dito, kailangan mo namang i-enter yung OTP na na-receive mo mula dun sa iyong mobile number. At sa portion na ito, kailangan mong mag-create ng sarili mong password. Ito na yung gagamitin mong password once na mag-login ka na sa eGov app. So, re-enter mo lang siya at makikita mo dito kung nag-match ang iyong password. At kapag okay na, i-click mo ang next. Kapag okay ang ating registrations, ganito yung mababasa mo, congratulations, you have successfully created your account. So, dahil may account na nga tayo, ang next step natin is verification. Hindi rin kasi magagamit ang features at services ng app kung hindi tayo verify. So, mula dito sa dashboard, i-click mo itong Verify Now. So, dito sa unang step, kailangan lang nating i-fill out ang ating additional personal details. Kung isa ka sa may hawak na ng national ID card o kaya yung EPIL ID, yung paper type, pwede mong gamitin itong PhilSys QR code. Kasi pag in-scan mo yung QR code dito, automatic na makukuha ng system yung informations mo. Kaya hindi mo na kailangan mag-upload ng ID. I-tap mo lang yan at itapat mo lang dito sa scanner yung QR code ng ID mo. Automatic mafi-fill out yung form once na na-read niya ng tama. So, i-double check mo na lang siya kung tama nga at kapag okay naman, i-click mo ang next. Pero kung wala ka namang national ID or any EPIL ID, pwede mo naman siyang i-fill out base sa iyong informations. So, dahil nga nag-manual fill out ka, later, hihingan ka ng valid ID at kailangan mo itong i-submit. So, kapag okay ka na dito sa identity verification, i-tab mo lang yung next. So, dito naman sa current address, ilagay mo lang kung saan ka nga ba located o kaya yung ginamit mong address nung nag-apply ka ng national ID. O kung ikaw naman ay isang OFW, ilagay mo lang yung address mo sa bansa kung saan kasalukuyan kang nakatira. At kapag okay na, i-click mo na ang next. At para sa portion na ito, i-double check mo lang lahat ng informations na in-enter mo kung tama. Kung may corrections, pwede mong i-click itong edit details. At kung okay na, i-click mo yung next. Next step, ilagay mo ang iyong digital signature. I-draw mo lang ito dito sa inyong screen gamit ang inyong fingertip and make sure na same ito sa inyong valid ID. Kung may corrections, pwede mo i-click ang clear at kapag okay naman, pwede mo i-click ang submit. So, ang portion na ito ay para dun sa mga nag-manual registrations. Ibig sabihin, hindi ka gumamit ng PhilSys QR code kanina.
Kung mag-appear ito sa iyong registration step, kailangan mong pumili ng isang valid ID. Mas mabuti kung passport o UMID. At kapag okay na, i-click mo na itong Submit Valid ID. Isa din kasi ito sa basis nila para ma-verify yung iyong identity. And finally, kailangan mo na rin mag-take ng selfie para sa facial recognitions. So, ipwesto mo lang yung mukha mo dyan sa middle noong circle na green at may mababasa kang mga instructions. So, i-follow mo lang yon at siguraduhin mo lang din na maliwanag ang ilaw or maliwanag yung mukha mo para mas mabilis ma-verify yung account mo. Ito na rin yung magiging profile pictures natin dun sa ating eGov account. So, kung hindi ka masaya sa pagkaka-captures, pwede mong i-retake. Pero kapag okay na sa'yo, pwede mong i-click yung Yes, I am happy. At kapag successful ang registrations, ganito yung mababasa mo. Congratulations, you have successfully upgraded your account. May mga applications na pwedeng ganito yung maging result. Accounts for approval. Normal lang naman to, pero kailangan mo maghintay usually ng 3 to 7 days para ma-approve yung iyong applications kasi under review pa yung iyong information. Pero kung ang ma-receive mo naman is rejected, ibig sabihin ay may mali sa informations na na-provide mo sa kanila. So, ulitin mo na lang yung proseso at i-correct mo na lang kung ano man yung informations na mali. So, dahil nga successful at verified ang status ng ating applications, pwede na tayong mag-login sa eGov app gamit ang ating mobile number o kaya ang ating email address. And then, i-enter mo lang ang iyong password. Ipakita ko lang sa inyo yung pinaka-dashboard ng eGov app. So, dito sa unang part, nandito yung iba't ibang NGUs at LGUs na pwede nating ma-access. Available din ang e-travel para sa mga OFW. At para naman sa mga digital IDs, itap mo lang yan at ito yung mga sample IDs na pwede nyong makita sa eGov app. Lately lang din, nag-appear na din yung aking digital BIR-TIN ID. At para sa mga senior citizens, same lang din po ang proseso ng registrations at verifications at ganito yung sample ID na makikita nyo once na verified yung inyong account. So, ayun na nga. Hanggang dito na lang ang video na ito at sana natulungan ko kayo at nabigyan kayo ng ideas. Kung may mga questions kayo, pa-comment lang sa comment sections. At para sa iba pang tutorial, pwede mong bisitahin ang aking channel. See you!